Magandang araw sa inyong lahat mga kaibigan. Bago tayo magsimula, gusto ko lang sabihin na karamihan sa aking sasabihin dito ay hango sa aking pagsasaliksik o pag-research gamit ang artificial intelligence. Ang layunin ko ay mabigyan kayo ng mahahalagang impormasyon at mabigyan ng kaunting entertainment. Kaya kung meron man kayong mga importanteng desisyon, ay maaari lamang po na i-verify ang mga sinabi ko. Dahil, sabi nga, ang artificial intelligence ay pwedeng magkamali. With that being said, let's dive in. Ang pag-uusapan natin ngayon ay isa sa mainit na pinag-uusapan ngayon sa ating lipunan, lalo na sa social media, at kung papaano natin maiwasan ito. Lalo na ngayong paparating na ang election. At yan ay walang iba kung hindi ang tinatawag na fake news. Alam kong marami sa inyo ngayon ang nakakaalam o di kaya naririnig sa mga balita ang pagkalat ng mga maling balita o kaalaman. Marahil ay kayo mismo ay naging biktima na dito. Sa totoo lang, ako rin ay naging biktima rin, kaya huwag na natin patagalin pa. Narito ang pang-apat na ating pag-uusapan. Alam mo ba, minsan, ang fake news ay may bahid ng katotohanan. Kung may narinig kang balita na may kasamang isang tunay na detalye, tulad ng pangalan ng isang sikat na tao, isang tunay na kaganapan o isang totoong istatistika, mas madali mo bang paniwalaan ito? Yan ang sikreto ng ilang fake news. Hindi ito palaging 100% kasinungalingan. Madalas may halong bahid ng katotohanan upang magmukhang kapanipaniwala. Paano nila ito ginagawa? Una, paghahalo ng totoo at maling impormasyon. Halimbawa, ang isang sikat na doktor ay nagsabing ang pagkain ng maraming prutas ay mabuti sa katawan. Ngunit itinago ng media ang babala niya tungkol sa isang prutas na maaring nakamamatay. Katotohanan, totoo na maraming doktor ang nagsasabing mabuti ang pagkain ng prutas. Kasinungalingan. Wala namang sinasabing may nakamamatay na prutas na tinatago ng media. Pangalawa, paggamit ng tunay na pangyayari pero binibigyan ng ibang kahulugan. Halimbawa, ang isang sikat na politiko ay nakita sa isang mamahaling restaurant habang ang bansa ay nasa krisis, ibig sabihin ninanakaw niya ang pera ng bayan. Katotohanan, totoo na kumain siya sa mamahaling restaurant. Kasinungalingan, walang ebidensya na ninanakaw niya ang pera, ngunit pinalalabas ito sa fake news. Pangatlo, pagsasama ng tunay na larawan o video pero may maling konteksto. Halimbawa, may lumabas na larawan ng isang matandang umiiyak na may caption na inabandona siya ng kanyang pamilya dahil sa bakuna. Katotohanan, ang larawan ay totoo pero ang kwento ay gawa-gawa lang. Pang-apat, paggamit ng tunay na datos pero binibigyan ng maling interpretasyon. Halimbawa, ang isang bansa ay may 5% employment rate, ibig sabihin, bagsak na ang ekonomiya nila. Katotohanan, totoo ang 5% unemployment rate pero maaaring normal lang ito sa ekonomiya at hindi ibig sabihin na bagsak ang bansa. At ang panglima ay pagpapalaganap ng balita, bago ang buong katotohanan. Halimbawa, kapag may breaking news, may mga website na nagmamadaling maglabas ng impormasyon kahit hindi pa kumpleto ang detalye. Kapag napatunayan ng mali ito, huli na marami nang naniwala. Ngayon maaring tinatanong mo kung bakit ito epektibo. Narito ang mga dahilan para maintindihan mo. Ang una na dyan siyempre, mas madaling paniwalaan kapag may bahagyang katotohanan. Kapag ang fake news ay may kasamang totoong impormasyon, mas nagmumukha itong lehitimo. Ang utak natin ay nadadaya dahil iniisip natin, may parte namang totoo, baka totoo rin yung iba. Ang pangalawang dahilan ay ang pagpapagana ng ating emosyon. Kapag ang fake news ay may halong totoo, mas nagagalit o nalulungkot tayo. Dahil iniisip nating nangyari talaga ito. At ang pangatlong dahilan ay mas mahirap ay debunk ang ganitong klaseng balita. Dahil may halong totoo, mahirap minsan patunayan na fake news ito. Kapag kinorek ito, ang sasabihin ng iba, may totoo namang bahagi dyan. Ang galing po hindi ba? Paano ito maiwasan? Paano ang gagawin mo para hindi ka basta-basta maniniwala? Narito ang dapat nating gawin. Tingnan ang buong konteksto. Huwag lang basahin ang headline, unawain ang buong kwento at hanapin ang pinagmulan nito. I-verify mula sa iba't ibang mapagkakatiwalaang sources. Kung totoo ito, dapat may ibang media outlets na nag-uulat nito. Maging mapanuri sa larawan at video. Maraming fake news ang gumagamit ng lumang larawan o video para palabasing bago ito. Huwag basta mag-share. Kapag may nakita kang balita na parang may halong katotohanan pero may sablay na bahagi, huwag agad ipasa, magtanong at magsaliksik muna. Maging mapanuri, huwag magpalinlang. Ang pinakadelikadong uri ng fake news ay hindi yung halatang kasinungalingan,
kundi yung may halong katotohanan. Kaya't huwag basta-basta maniniwala sa isang kwento dahil lang sa may bahaging totoo rito. Sa panahon ng disinformation, ang pagiging mapanuri ay isang superpower, kaya bago ka maniwala, tanungin ang sarili. Totoo ba ito? O nilagyan lang ng bahid ng katotohanan para ako malinlang? At ang panglimang katanungan na dapat nating malaman ang kasagutan ay, alam mo ba, may fake news na idinisenyo para magdulot ng takot. Isipin mo ito, isang headline ang biglang lumabas sa social media, breaking news. Isang bagong sakit ang kumakalat na mas malala pa sa COVID-19. Iwasan ang ganitong pagkain o delikado ka. Ano ang unang mararamdaman mo? Takot? Pag-aalala? Panic? Yan mismo ang gustong mangyari ng mga nasa likod ng ganitong fake news. Ito ay isang taktika na tinatawag na fear-mongering, kung saan sinasadya nilang gumamit ng takot para manipulahin ang opinyon at kilos ng tao. Ano ang fear-mongering at bakit ito ginagamit? Narito ang mga kadahilanan. Isa, pagtanim ng pangamba upang maging madaling maniwala. Kapag natatakot tayo, hindi tayo nag-iisip ng maayos. Mas nagiging emosyonal tayo, kaya mas madali tayong mauto, mag-share o sumunod sa anumang sinasabi ng fake news. Pangalawa, para kontrolin ang opinyon ng publiko. Maraming gumagawa ng fake news gamit ang fear-mongering para i-influence ang pananaw ng tao sa isang issue, maaring tungkol sa politika, kalusugan o lipunan. Pangatlo, para makakuha ng atensyon at kita. Alam ng mga fake news creators na mas maraming tao ang magkiklik sa mga balitang nakakagulat at nakakatakot. Mas maraming views, mas maraming pera sa ads. Pang-apat, para magdulot ng panic at hati-hatiin ng lipunan. May mga peking balita na sinasadyang gawing controversial para pagawain ang mga tao sa social media. Halimbawa, may fake news na sinasabing ang isang grupo ay may masamang balak laban sa iba, kaya nagkakaroon ng galit at hindi pagkakaunawaan. Narito ang mga halimbawa ng fake news na gumamit ng fear-mongering. Fake health scares. Bawal na ang ganitong prutas, may lason daw, pero wala namang ebidensya. Political fear-mongering. Kapag nanalo ang kandidatong ito, babagsak ang ekonomiya. Ginagamit para manira ng kalaban. Conspiracy theories. May isang lihim na grupo na nagkokontrol ng mundo, walang basehan pero ginagamit para magdulot ng paranoia. Apocalyptic news. Malapit nang magunaw ang mundo, ginagamit para magbenta ng produkto o sumikat online. Gusto mo bang labanan ang fake news na gumagamit ng takot? Abay, dapat gawin natin ang mga sumusunod. Huwag agad mag-panic. Kapag may nabasa kang balita na nakakatakot, huminga ng malalim at suriin muna ang source. Hanapin ang ebidensya. Totoo ba ang sinasabi nila? May official statement ba mula sa eksperto? Iwasan ang clickbait at sensationalized headlines. Kung parang sobrang OA ang balita, malamang ay hindi ito totoo. Magtanong bago mag-share. Sa halip na agad ipasa ang takot, tanungin muna, totoo ba ito? O ginagamit lang ang takot para linlangin tayo? Takot o katotohanan? Piliin ang mas makabubuti. Sa panahon ng fake news, mahalaga ang pagiging kalmado at mapanuri. Huwag hayaang gamitin ang iyong takot para sa kanilang interes. Sa halip, maging mapanuri, maghanap ng tamang impormasyon at ipasa lang ang katotohanan. Sa huli, ang totoong kapangyarihan ay hindi sa mga gumagawa ng takot, kundi sa ating kakayahang pumili ng katotohanan. Alam mo ba, pwedeng sirain ng fake news ang pagkakaibigan at pamilya. Yan ang pang-anim na tanong na ating tatalakayin ngayon. Isipin mo ito, magkasama kayong lumaki ng matalik mong kaibigan pero biglang hindi na kayo nagpapansinan dahil nagaway kayo tungkol sa isang kontrobersyal na balita. O kaya, sa isang simpleng family gathering, nagkainitan kayo ng kamag-anak mo dahil sa isang post na nakita niya sa social media. Hindi lang ito eksena sa pelikula, totoong nangyayari ito sa maraming pamilya at magkakaibigan dahil sa fake news. Paano nasisira ang relasyon dahil sa fake news? Isa, nagdudulot ito ng maling pananaw at hindi pagkakaintindihan. Kapag naniwala tayo sa fake news, nagkakaroon tayo ng maling opinyon sa isang issue o sa ibang tao. Kapag may ibang paniniwala ang kaibigan o kapamilya natin, nagkakaroon ng hindi pagkakaintindihan. Pangalawa, lumilikha ito ng matinding pagtatalo sa politika at paniniwala. Maraming fake news ang ginagamit sa politika, relihiyon at iba pang sensitibong issue. Halimbawa, may nag-share ng isang post tungkol sa isang kandidato na di umano'y gumawa ng kasalanan. Kung may kapamilya kang sumusuporta sa kandidatong iyon, posibleng mag-away kayo at hindi na mag-usap ng maayos. Pangatlo,
Pinapalakas nito ang bias at pagkakampi-kampi. Kapag lagi tayong nakikita ng fake news na sumusuporta sa paniniwala natin, mas nagiging sarado ang ating isipan. Pinaniniwalaan natin na tayo lang ang tama at mali ang iba. Posibleng mawalan tayo ng respeto sa opinyon ng kaibigan o pamilya natin. Kapag nangyari ito, lumalalim ang hidwaan at tuluyang nasisira. Pang-apat, pinapalala nito ang emosyonal na reaksyon. Ang fake news ay kadalasang idinisenyo para magpagalit, magpalungkot, o magpasindak sa mga tao. Kapag emosyonal na tayo, mas malamang na maging agresibo tayo sa diskusyon at hindi na natin marinig ang panig ng iba. Panglima, humahantong ito sa tuluyang pagkakahiwalay. Sa sobrang inis sa isa't isa, may mga magkakaibigan at magkakapamilya na hindi na nag-uusap, nag-unfriend sa social media o tuluyang nilalayo ang sarili. Paano maiwasan na masira ang relasyon? Dahil sa fake news, maging bukas sa pakikinig at pag-unawa. Hindi lahat ng tao ay pare-pareho ng pananaw. Matutong makinig kahit hindi ka sang-ayon sa kanila. Huwag magpadala sa emosyon. Bago sumagot o mag-react, itanong muna sa sarili, emosyon lang ba ang nagpapagalit sa akin? Tama ba ang source ng balitang ito? Magtanong at mag-fact check. Kung may nakita kang impormasyon na kontrobersyal, i-check muna ito bago maniwala o ipagtanggol ito sa iba. Huwag gamitin ang social media para mag-away. Kung may hindi pagkakaintindihan, mas mabuting pag-usapan ito ng mahinahon at personal kaysa makipagdebate sa social media. Dito madalas kung nakikita sa social media ang pag-away ng mga magkakaibigan at kamag-anak. Marahil nakaka-relate kayo dito. Tama po ba? Aminin, pili ng relasyon kaysa sa maling balita. Minsan, mas mahalaga ang pamilya at pagkakaibigan kaysa sa isang viral post na maaring hindi naman totoo. Mas matibay ang totoong koneksyon kaysa sa fake news. Sa dulo ng araw, ang relasyon natin sa pamilya at kaibigan ay mas mahalaga kaysa sa anumang balitang kumakalat online. Kaya bago tayo magtalo o magalit, mas mainam na magtanong, magsuri at magpahalaga sa tunay na koneksyon. Huwag hayaang sirain ng fake news ang mga tunay na taong mahalaga sa buhay natin. Sayang naman. At bilang panghuling salita, nais kong sabihin na sa mundong puno ng ingay at panlilinlang, piliin nating maging tinig ng katotohanan. Ang bawat impormasyong ating pinaniniwalaan at ibinabahagi ay may epekto. Maaring magpalaya o magpakulong, magpagaling o manakit, magbigay liwanag o magdulot ng kadiliman. Kaya bago natin i-click ang share, itanong natin sa sarili, ito ba ay makakatulong? Ito ba ay totoo? Dahil sa huli, hindi lang ito tungkol sa impormasyon. Ito ay tungkol sa integridad, sa pananagutan, at sa uri ng mundong nais nating ipamana sa susunod na henerasyon. Maging mapanuri, maging responsable, at higit sa lahat, maging tagapagtagyod ng katotohanan. Hanggang dito na lang muna ang usapan natin. Ingat kayo palagi, have a good day, and God bless! See you on the next one. Maraming salamat sa panunood. Kung nagustuhan niyo po ito, please like, share, and subscribe. Malaking bagay po yan para maipagpatuloy ko ito.